May naimbento ang Department of Science and Technology para bawasan ang basurang nililikha sa pagsasaka. Yan ang tinatawag na paper mulch. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orsio. Bawat taon, milyon-milyong toneladang basura ang nalilikha sa sektor ng agrikultura sa Pilipinas ayon sa datos ng World Bank. Isa na sa nakadadagdag dito ang paggamit ng plastic mulch sa mga tanim tulad ng talong, kamatis, kalabasa at pakwan. Ginagamit ang plastic mulch sa pagsasaka para protektahan ang tanim at ang lupang pinagtamnan ng halaman. Nilalagay ito para mapanatili ang kalidad ng lupa at mas lumago pa ang tanim at maging masagana ang ani. Yun nga lang, problema naman ang direktang epekto nito sa kalikasan. Bagay na sinusolusyonan at tinutugunan ngayon ng DOST Forest Products Research and Development Institute. Majority of the pollution comes from agricultural production. Not only the fertilizers, the pesticides that goes into the ocean. So yung mga plastics that are somehow degraded. So ito yung mga gusto natin i-address in the future. We came up with this technology that is what we call as biodegradable, compostable agricultural inputs na paper-based. Imbes na plastic mulch, gawa sa basurang papel at local fiber ang naimbentong paper mulch ng DOST. Nito lang January 2023 nang simulan ang pag-aaral at paglikha sa teknolohiya para sa goal na mabawasan ang basurang nalilikha sa pagsasaka. Kaya kumpara sa nakagawiang paggamit ng plastik, mas ligtas para sa kalikasan ang paper mulch dahil kusa itong nabubulok. Nakikitang mas epektibo rin daw ito sa pagprotekta at pagpapalago ng tanim. Maganda rin yung performance in terms of maintaining the soil temperature, reducing the number of weeds. Kasi basically the role of paper mulch is to prevent weed growth o yung mga peste. Sa ngayon, nakikipagtulungan ang isang local farming school sa Batangas para sa paunang implementasyon ng biodegradable paper mulch sa mga tanim na talong. At dahil ito raw ang kauna-unahang pagkakataon na nakaimbento ang Pilipinas ng mas epektibong pag-aalaga sa tanim, umaasa ang ahensya na mas marami pa ang mag-a-adapt sa kanilang teknolohiya. Ika nga, kung ano ang iyong itinanim ay iyo ring aanihin. Kaya kung merong paraan para mapangalagaan ang kalikasan, atin itong yakapin dahil tayo rin ang makikinabang. Ako po si Mobile Journalist Francis Orsio. Hatid ang mukha ng balita.